Patuloy ngayong araw ang pagliliti sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan. Kasunod ito ng pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na pansamantala itong makalaya. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado at gawing state witness sa graft case na kinasasangkutan nila ni Senator Jinggoy Estrada. Itinanghal na kampyon ang Pinay tennis player na si Alex Ayala matapos natalunin ang world's number 3 ng Women's Tennis Association na si Jessica Pegula. Pinatao ng pambato ng Pilipinas ang 11th single title ng Amerika sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Bago pa ang laban kay Pegula, tinalo rin ni Ayala ang Olympic champion, Washington champion, WTA Tour Finals champion at 4-time Grand Slam champion sa women's tennis. Ito ang kauna-unahang WTA 500 title ng 21 anyos na Pinay tennis sensation sa kasaysayan ng kanyang career. Dahil sa kanyang panalo, umangat sa number 20 ang WTA World Rankings ni Alex Ayala mula sa nakaraang number 28. Dati nang natalo ni Pegula si Ayala sa kanilang paghaharap sa 2025 Miami Open Finals. Nagpahayag ng pagbati si Tennessee. Ang pag-ambyenda sa kaso pagkatapos ng arraignment ay isang substantial na pagbabago na maaaring makasama sa depensa ni Senator Jinggoy na ayon sa prosekusyon ay kasabwat ni Secretary Bonoan. Samantala, sinabi ng Ombudsman na patuloy pa nilang sinusuri kung karapat-dapat gawing state witness si Bonoan at kung hindi magiging sapat ang kanyang testimonya, itutuloy na lamang ang kaso laban sa kanya. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Pag kumuha ka ng testigo, tapos bigla na lang patumbik-tumbik, hindi pwede yun. Magandang umaga, Ella. Iginiit ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang karapatan na makapagpiyansa. Naghain ito ng motion for reconsideration sa 5th Division ng Sandigan Bayan kahapon. Ito ay matapos tanggihan ng korte noong June 24 ang kanyang naunang hiling na itakda ang halaga ng kanyang piyansa sa kasong plunder. Sa kanyang bagong motion, Ella, iginiit ng kampo ni Estrada na dapat siyang payagang magpiyansa dahil hindi siya itinuturing na flight risk o walang balak na tumakas sa bansa. Ginamit ng kanyang mga abogado bilang basihan ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile kung saan pinayagan itong magpiyansa dahil sa kanyang katayuan sa lipunan at kawalan ng panganib na siya ay tatakas. Winigyang diin sa musyon na si Estrada ay isang incumbent senator na nahalal noong 2022 at magsisilbi hanggang Hunyo 2028. Halos 4 na taon na siyang nasa serbisyo publiko mula noong maging vice alcalde siya ng San Juan noong 1988. Ipinakita rin sa musyon ang mahabang listahan ng mga pagkakataong pinayagan siyang magbiyahe sa ibang bansa kung saan lagi siyang bumabalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso. Sa halip na magtago, kusa o manong sumuko si Estrada sa mga otoridad nang malaman niyang may warrant of arrest laban sa kanya na nagpapakita ng kanyang respeto sa proseso ng batas. Nagpatuloy ang pagtatalakay ng Senate Impeachment Court sa article of impeachment kaugnay ng umano'y misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa witness stand, humarap ang dating Commission on Audit State Auditor na si Attorney Roderick Wamil na siyang dating miyembro ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Ibinahagi ni Attorney Wamil na sa buong panahon ng kanyang panunungkulan sa ICFAO, mula 2014 si Vice President Sara Duterte lamang ang kanyang na-audit na nagkaroon ng confidential funds. Dahil po, since nag-assume po ako noong 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Ayon kay Atty. Wamil, hindi umano naging compliant ang Office of the Vice President sa Joint Circular 2015-01 o Guidelines on the Entitlement, Release, Use, Reporting and Audit of Confidential and/or Intelligence Funds dahil hindi nailahad sa kanilang financial at accomplishment reports ang mga tiyak na confidential activities na paggagamitan ng pondo. Information of counsel for the panel of prosecutors. Yes, what is the pleasure of Your the Honor, counsel? may we move to strike out the responses of the witness to those questions as he's not competent and qualified to answer, especially since he is not pointing to any provision of the JC as to his opinion on whether confidential o hindi ang mga pangalan ng mga drugstores, ang mga pangalan ng mga sari-sari stores, Your Honors. I think that is beyond his competence, Your Honor, as an auditor. The witness is competent to testify as to how he evaluated the submissions and the response letters given by the Office of the Vice President in relation to the AOMC issued that were all based on JMC number 15-01.
Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. We have to be diligent then in our duties as per counsel and we cannot risk, no? Kasi sa dami ng dokumento na yon, di ba? Wala kaming sinasabing baka may pineke or something. I just want to make that clear. Pero Kaya nga po sinasabi namin na maaring magbawas kami ng mga testigo kung nakikita naman namin na sapat na yung aming mga naipresenta without sacrificing yung ebidensya, no? Yung bigat ng ebidensya. Kung parehas din naman ang ma-achieve namin sa mga ibang testigo na ipe-present namin, so we might as well bawas na yung ibang testigo na sa tingin namin pwede nang makabawas sa araw. BDO requested for additional time to retrieve, compile, produce, and submit item number 3 in the subpoena, namely all account transactions, records, ledgers, journals, etc., and transaction logs. Meanwhile, Security Bank manifested that due to the volume, it was unable to complete the printing of documents pertaining to 2 of the 20 entities, namely GenCorp Industries and Cali 88 Foods Corporation. For the information of the Senator Judges, the Clerk of Court received the submission coming from the BIR after the BIR Commissioner submitted a presidential authorization providing for the release of the documents from the BIR as required by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code. Samantala, bago naman magumpisa ang Day 12 ng paglilitis ay nagpaabot ng pagbati ang Senator Judges sa Filipina tennis star na si Alex Ayala. Kasunod ito ng makasaysayang championship ni Ayala sa 2026 Mubadala DC Open kung saan nagkapi nito ang top seed at world number 3 na si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court. May mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin. Lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin ang isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magkatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po namin ipapatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyikan naming lahat. Itapon na ang mga hazardous hospital waste sa DENR accredited facility mula sa 4 na mga pampublikong ospital sa Negros Occidental. Ayon sa Team Pollution Control Officers ng Office of the Administrator, higit 3 dekada nang naipon ang mga hospital waste. Aabot sa 111 hazardous medical waste ang naitapon kung saan ang iba ay galing sa septic vaults at hazardous waste storage ng mga ospital. Isinagawa ang pagtatapon mula noong Hunyo hanggang nitong August 1. Lumagda ng isang executive order si US President Donald Trump para sa mga pamilya ng mga sundalong Amerikano. Sa bagong utos, magkakaroon ng direct line ang mga military family sa White House sa pamamagitan ng itatatag na Military Spouse Commission. Ang komisyon ay magbibigay ng payo sa mga isyung kasama ang childcare, employment, housing, healthcare, education at ang epekto ng deployment sa mga pamilya ng sundalo. Ang direktang komunikasyon ng military family sa Pangulo ay bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at pangangailangan bilang mga pamilya na mga tagapagprotekta ng bansa. Rafael Nadal sa ipinagmamalaki ng Pilipinas na si Alex Ayala. Sa kanyang opisyal na mensahe, binigyan diin ni Nadal ang anyay Incredible Week in Washington ni Ayala. Anya, ang well-deserved trophy ni Alex Ayala ay bunga ng kanyang masikap na pag-iensayo. Kasama sa pagbati ng tennis superstar ang pagpapasalamat sa Pilipinas at sa buong Rafa Nadal Academy team na sumuporta sa tagumpay ni Ayala.